Kamusta, aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae? Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay sumainyo at sa inyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Ako si Pastor Antonio Jr. at masaya akong narito muli upang ipanalangin ka at ang iyong pamilya. Mga kapatid, dapat nating purihin ang Panginoon dahil isa na namang pagkakataon ang ibinibigay niya sa atin upang buksan ang ating puso at magbago. Amen? Ang sasabihin ko ngayon ay magpapabago at makakabuti sa iyong buhay sa di inaasahang paraan. Kahit nagkamali o nagkulang ka, matututuhan mong mabuti at maawain ang Diyos. At ang kailangan mo lang gawin ay magsisi sa iyong mga kasalanan at lumapit sa Kanya ng may pagtitiwala. Hindi nagtitiwala sa sarili mong katuwiran. Hindi nagtitiwala sa sarili mo. Hindi. Magtitiwala ka sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Lahat ng ito ay dahil mahal ka niya ng labis. Amen? Mga kapatid, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos na araw-araw ay nakakarating ako rito at nakakapagbahagi ng isang pinagpalang salita. At gusto kong pasalamatan ang libo-libo at libo-libong tao na sumusubaybay sa akin sa buong Brazil at pati na rin sa labas ng Brazil. Gusto ko ring magpasalamat sa inyong lahat na nagbabahagi ng mensahe at panalangin. Kaya kung gusto mong kausapin ka ng Diyos ngayon, gawin mo ito. Isulat mo dito sa ibaba, sa mga komento, ang iyong unang pangalan at sa unahan. Isulat mo ito. Panginoon, kausapin mo ako ngayon. Luwalhati sa Diyos. Mga kapatid, sigurado ako na magiging kamangha-mangha ngayon. Kaya naman hinihiling ko sa iyo na bago pa lang dito, mag-subscribe ka sa aking channel. I-activate mo ang notification bell. Gusto kitang tulungan sa mas masaganang at mas masayang buhay espiritual. Amen? Para masimulan ang mensahe ngayon, gusto kong basahin ang nakasulat sa unang Juan, Kabanata 1, versikulo 9. Makinig kang mabuti, ganito ang nakasulat. Kung ipahayag natin ang ating kasalanan, tapat at makatarungan siya na tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan, papuri sa Diyos. Mga kapatid, ang talatang ito ay dapat nating kabisaduhin sa ating mga puso. Labis akong pinalakas at nababago ng talatang ito kapag naniniwala ako sa pangako nito. Alam ko rin, sa kasamaang palad, bihira na lang talaga ang pangalawang pagkakataon ngayon, hindi ba? Isipin mo yung tatay na nawala ng trabaho. Maaaring may kakayahan siya, pero madalas nawawala ang biyaya niya dahil maraming di marunong magpahalaga. Isipin mo yung asawang babae na binigay lahat para sa pamilya. Pero ngayon, pinalitan na siya ng mas batang babae, mga 10 o 20 taon ang agwat. O kaya yung kabataang di na matutupad ang pangarap dahil sa masamang resulta ng doktor. Kaya, mga kapatid, alam natin na walang kasiguraduhan ang mundo. Walang kasiguraduhan na magiging maayos ang paggising natin bukas o magiging pagpapala ang araw natin. May pananampalataya at pag-asa, tayong gaganda ang sitwasyon. Totoo naman, pero sabi ni Jesus, magkakaroon tayo ng pagsubok habang nasa mundo tayo. Iyan ang realidad. Kaya madalas, hindi tayo pinahahalagahan. Tinatapon lang tayo, tinatrato tayo na parang wala tayong damdamin. At maaaring nararamdaman mo ngayon na isa kang bigong tao, isang taong lubos na nawawalan ng pag-asa. Mga kapatid, madalas tayong nagsisimula ng paglalakbay kasama ang Diyos na may pananampalataya, pag-asa at kagalakan, hindi ba? Pansinin ang mga bagong nagbalik loob. Punong-puno ng sigla, pero madalas ay binubuhusan agad ng malamig na tubig ng iba pagdating sa simbahan. Naaalala ko noong ako'y bagong balik loob, puno ng pananampalataya at sigla. Tapos isang araw, may isang tao na nagsabi sa akin sa simbahan, "Tingnan mo, Juninho, tandaan mo ito, yang apoy na nararamdaman mo, mawawala rin. Mawawala rin ang unang pag-ibig mo sa lalong madaling panahon." Mga kapatid, nadismaya ako noon dahil ayokong mawala ang sigla at pagmamahal ko kay Jesus. Ngayon, napansin ko na pinanatili ng Diyos ang apoy sa puso ko at iyon din ang dasal ko para sa iyo. Ayokong mawalan ka ng pag-asa ng tiwala mo sa Panginoon. Hindi lang dahil nagkamali ka o hindi naging maayos ang mga bagay. Mga kapatid, alam ko na madalas tayong nadidismaya dahil hindi natutupad ang plano natin. At naaalala ko noong bagong mananampalataya pa lang ako, iniisip ko na ganito, walang magiging mali. Kasama ko si Jesus.
lahat ay magiging kamangha-mangha. Mga kapatid, hindi ko alam noon na darating ang mga pagsubok at tukso, at madalas hindi ko natupad ang pangako ko sa Panginoon. Madalas, inilayo ako ng dyablo sa tamang landas at pinahina ang pananampalataya ko, kaya lumayo ako sa Panginoon. Doon ako nagsimulang dumalo sa mga gawain. Pero para sa akin, madalas wala itong saysay dahil nasa kasalanan pa rin ang puso ko. Mga kapatid, madalas akong mawalan ng apoy ng unang pag-ibig, pero nandito ako ngayon dahil sa biyaya at awa ng Panginoon. Laging nandoon ang Diyos, handang ibalik ako. Kaya gusto kong magtiwala ka, hindi sa sarili mong lakas o kakayahan, kundi sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Amen. Gusto kong pag-usapan ngayon si Samson, isang kilalang tauhan sa Biblia na maraming aral para sa atin. Ayon sa Biblia, siya ay minahal at biniyayaan ng Panginoon. Kaya pinili ng Diyos para iligtas ang Israel mula sa mga Filisteo. At noong siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, siya ay itinalaga na. Ngunit, mga kapatid, lumaki siya at sa kanyang paglalakbay, tulad ng iba, maaari siyang magkamali at nadapa. Pinili niyang tahakin ang landas ng kasalanan. Nagpadala siya sa tukso at napunta sa mga lugar na di nararapat para sa isang lalaking itinalaga sa Diyos. Kahit ganoon, sinasabi ng Biblia na patuloy siyang pinagpapala at binibigyan ng bagong pagkakataon ng maawain at mapagbigay na Diyos. Kung hindi ka gaya ni Samson, hindi mo pa nasimulan ang buhay sa biyaya ng Diyos, o di Kristiyano ang pamilya mo, o di mo pa nabasa ang Biblia nung bata ka. Gusto kong ipaalala na may plano ang Diyos at ang dyablo para sa iyong buhay. Gusto ng Diyos bigyan ka ng bagong pagkakataon, samantalang gusto ng dyablo agawin ang mga inihanda ng Panginoon para sa iyo. Kahit gaano ka nagkamali o nagkasala, Diyos pa rin ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Amen? Kayang ibalik ng Diyos ang buhay, kaligayahan at lakas mo. Alam kong marami akong kinakausap dito na nalalayo sa Panginoon, kaya gusto kong ibahagi ang kwento ni Manases mula sa Biblia. Sinasabi sa Biblia na si Manases ay naging hari sa Israel, at kahit na naupo siya sa parehong trono na minsang inupuan ni David, ang lalaking ito, sa totoo lang, ay isang masamang tao, isang taong galit sa Diyos at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para sirain ang paniniwala ng mga tao sa kanya. Mga kapatid, si Manases ay malupit, pinalaganap ang idolatriya, pangkukulam, at inalay pa ang isa sa kanyang mga anak sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo mga kapatid, kung gaano kasama at kalungkot. Sabi ng Biblia, dahil dito at iba pa, si Manases ang pinakamasamang tao sa Israel. Nakakatuwa rin na ayon sa Biblia, isang araw nilusob ang Israel at nahuli ang hari. Habang nakakulong si Manases, naisip niya ang kanyang mga kasalanan at taos pusong nagsisi. Doon niya tinanong ang Diyos, Diyos, may plano pa po ba kayo para sa akin? May pag-asa pa po ba ako? Patawad po. Mga kapatid, sinasabi sa Biblia na hindi kayang tanggihan ng Diyos ang isang pusong wasak, isang pusong nagsisisi. Kung nakikinig ka ngayon, tandaan mo, isang panalangin lang ang kailangan at ang Diyos ay nakatingin sa puso mo. Alam niya na nahihirapan ka at nais ng Diyos baguhin ang buhay mo. Kapatid, magdasal tayo mamaya. Kwento muna ako ng kaunti tungkol sa Biblia, tapos magdadasal na tayo. Ayos ba? Tungkol kay Manases, itanong mo sa sarili, hindi rin kayang gawin ng Diyos ang isang bagay sa buhay ko? Sobra na ba ang kasalanan ko para hindi na niya ako mapatawad? Mga kapatid, walang hanggan ang kapangyarihan at awa ng Diyos. At sinasabi ng Biblia na kahit gaano pa tayo maging hindi tapat, nananatiling tapat ang Diyos dahil hindi niya kayang itanggi ang kanyang sarili. Amen. Alam natin na likas sa tao ang laging maghahanap ng bagong pagkakataon, ng bagong kahulugan sa kanyang buhay pagkatapos niyang magkamali. Ganito rin ang nangyari kina Adan at Eva, David, Pedro, Pablo, at iba pang tao sa Biblia. Laging may pagnanais sa puso ng tao na gumawa ng tama kahit pagkatapos magkasala. Sabi ni Apostol Pablo, "Kaawa-awa ako. Sino ang magpapalaya sa akin sa katawan ng kamatayan na ito? Ang mabuti na nais kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang masama ay palagi kong nagagawa." Kaya, sabi ni Pablo sa Roma 7,
Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya, mga kapatid, ang tanging daan para sa atin ay si Hesukristo. At minsan, mga kapatid, nakakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa mga tao na ikinukwento ang kanilang mga pagkakamali sa nakaraan, mga taong nagsisisi, at sinasabi nila sa akin ng ganito, Pastor, sana ay napakaganda kung magkakaroon ako ng panibagong pagkakataon. Siguradong gagawin ko ang lahat ng iba. At ang sagot na madalas kong ibinibigay sa mga taong ito, at ito rin ang sasabihin ko sa iyo ngayon, si Jesus ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para sa iyo. Amen? Kung inialok ng Diyos ang kapatawaran at bagong pagkakataon sa pinakamalalang tao sa mundo, kung ganoon, bakit hindi ka rin mahabag at pagpalain ng Diyos? Amen? Marahil ikaw ay nadapa, natapilok at baka nga ngayon ay humihingi ka ng pangalawang pagkakataon. Maraming tao ang nagsasabi sa akin ng ganito, Pastor, miss na miss ko na ang panahon ko sa simbahan. Yung panahon na kumakanta ako sa papuri, yung panahon na nangangaral ako, pumupunta ako sa mga bahay para mag-ebanghelyo. Kapatid, pwedeng bumalik yan sa buhay mo. Huwag mong isipin na katapusan na. Bata ka pa. May plano ang Diyos para sa iyo, pati na rin sa mga matatanda. Ayon sa Biblia, ginamit ng Diyos si Moises sa edad na 80. Sabi sa Biblia, binigyan ng Diyos ng anak si Abraham at sinimulan ang pangako sa buhay niya noong siya ay 100 taong gulang na. Hindi mahalaga sa Diyos ang edad, kundi ang puso mo. Amen? Maaaring puno ng pagkakamali, pagkadapa at kabiguan ang buhay mo kaya iniisip mong di ka na makakabalik sa dati. Siyempre, maraming desisyon na ginawa natin ay hindi na natin kayang itama, pero kayang bigyan ka ng Diyos ng panibagong simula. Amen? Alam ko na ang buhay Kristiyano ay maraming bagong simula. Hindi mahalaga kung nagsimula kang maayos tapos nadapa o hinahabol mo ang pagkukulang mo. Kapatid, may bagong inihanda ang Diyos para sa iyo. Babasa lang ako ng isang talata bago tayo magdasal. Ayos ba? Gustong gusto ko ito mula sa mga Panaghoy Kabanata 3. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo nalilipol. Hindi nauubos ang kanyang awa, laging bago tuwing umaga. Napakadakila ng iyong katapatan. Amen? Kapatid, itanim mo ito sa puso mo. Tuwing gigising ka, alalahanin, laging bago ang awa ng Panginoon araw-araw sa buhay ko. Huwag mong hayaang maghari ang pagdududa sa puso mo. Maniwala kang hindi ka sinusukuan ng Diyos, kaya huwag mo ring sukuan ang sarili mo. Ayos ba? May hinandang kamangha-mangha ang Diyos para sa iyo. Huwag hayaang maagaw ang iyong kapayapaan at pananampalataya sa dugo ni Jesus na nagpapatawad at naglilinis sa iyo sa lahat ng kasamaan. Amen? Sabi sa simula ng mensahe, kung aaminin natin ang kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad at maglilinis. Papuri sa Diyos. Kung maaari, mag-iwan ka ngayon ng komento kasama ang iyong kahilingan sa panalangin. At ipagdarasal ko ang mga kahilingang ito. At tayo ay mananalangin dito at aangkinin natin ang kapatawaran at awa. Ayos ba? Iwan mo lang dito ang komento mo. Babasahin at ipagdarasal ko ito. Papuri sa Diyos. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nagpapasalamat kami sa iyo o Diyos dahil ikaw ay Diyos ng mga bagong simula. Diyos na tumitingin sa amin ng may habag. Kahit kami ay madapa o maligaw sa iyong landas. Ngayon, aking Ama, kami ay nananawagan para sa pagkakataong ito, aking Diyos, upang maitama ang aming mga pagkakamali at magpatuloy ng may panibagong pananampalataya, may pag-asa sa aming mga puso. O aking Ama, patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami sa lahat ng kalikuan. Tulungan mo kaming maalala na tulad ni Sanson, Manases, David, Pedro at iba pa, maaari kaming umasa sa iyong biyaya para magsimulang muli at mamuhay ng bagong kwento. Diyos ko, tinatanggap ko rito ang napakaraming kahilingan ng panalangin. Maraming tao ang humihiling para sa kanilang pamilya, Ama. O Diyos, araw-araw sinusubok ang aming pamilya. Mahirap, Ama, panatilihin ang pagkakaisa at mapayapang samahan sa mahal sa buhay. Panginoon, ilagay mo ang habag sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng kakayahang magpatawad sa mga gumawa ng masama sa amin, sa mga nagsalita ng mga bagay na nakasakit sa amin. O Panginoon, maraming tao ang humihingi ng tulong. Diyos, lalo na para sa mga anak, sa asawa, sa misis. Jesus, baguhin mo ang aming mga puso. Naway magsimula sa amin ang pagbabagong ito na kaming lahat ay mabago ni Jesus.
maniwala sa kapatawaran at sa biyaya. At mula doon, naway makapagbigay tayo ng mabuting patotoo. O Diyos ko, Ama, nakikiusap ako sa iyo para sa taong may sakit at naghihirap. O Diyos, may dalagang humihiling ng kagalingan sa kanser. Maawa ka, Jesus, at pagalingin mo siya ngayon. Dalhin mo, Panginoon, ang tamang diagnosis na nabago, Ama, ng doktor. Jesus, pagalingin mo ang kalooban. Buhayin mo ang mga patay na selula. Alisin mo, Jesus, ang lahat ng sakit, Ama, sa pangalan ni Jesus, Ama. Wala kaming karapat-dapat, Panginoon, lalo na ako. Paulit-ulit akong nagkamali, pumalpak at nalihis sa tamang landas kay Hesukristo. Pinairal ko ang takot, pag-aalala at kawalan ng pananampalataya sa aking puso. Pero, Panginoon, palagi kang nariyan, handang ibalik ako, tulad ng ama ng alibughang anak na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Alam ko, Diyos ko, na marami kang ibinabalik na mga tao. Jesus, tulungan mo kaming panatilihin ang pananampalataya, tapusin ang takbuhin. Ama, huwag mo kaming hayaang maligaw o umalis sa mundong ito nang hindi ka lubos na paglilingkuran. O Diyos, maraming nadidismaya ngayon dahil alam nilang wala sila sa iyong kalooban at tinawag mo sila para sa mas malaking bagay. Pero ang kasalanan, ang mga sagabal ng mundong ito, ang siyang nagnanakaw ng binhi ng Ebanghelyo. O Jesus, tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan, na ingatan ang linggo sa aming puso, Ama, at magtanim sa buhay ng ibang tao. Jesus, maraming kahilingan, Panginoon, para sa pagkakasundo ng mag-asawa. Naniniwala akong walang imposible sa iyo, Diyos ko. Alam ko rin, Ama, na kayabangan ang pangunahing sanhi ng diborsyo at sirang relasyon. Kaya, nais naming magsimula, Ama, na may kababaang loob, kilalanin ang aming pagkukulang at maghasik imbes na manisi ng iba. Jesus, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, para mamuhay bilang pamilya sa lipunan at mapagtagumpayan ang kasalanan at tukso ng mundo. Malakas talaga ang kahinaan ng laman, Ama ko, at gaya ni Samson, marami ang nadadapa sa usaping sexualidad. Marami sa nakikinig sa akin dito, Ama, ay nilalapastangan ang templo ng Espiritu Santo. Nakikisama sa mga taong hindi mula sa Diyos at nakikipagtalik sa labas ng kasal. Panginoon, maawa ka sa amin. Ama, hinihiling namin ang iyong biyaya at kapatawaran. O aking Diyos, maraming tao ang humihiling ng mga pintuan, Panginoon, ng trabaho, pinansyal. Panginoon, maraming tao ang hindi nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa paningin ng tao. Ngayon, Panginoon, naniniwala kami sa iyong himala. At sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na buksan mo ang mga pintuan at magpatotoo ang taong ito sa iyong ginawa, Ama, para sa karangalan ng Panginoong Jesus. Alam ko na ang gawaing ito ay hindi akin, Panginoon. Ang gawaing ito ay iyo. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, takpan mo kami ng iyong dugo, Jesus. Protektahan mo kami, O Diyos, at nagpapasalamat at nagpupuri kami sa iyo sa lahat ng ginawa at gagawin mo sa aming buhay. Luwalhati sa Diyos.